Okay, vlog ulit tayo dito sa Puerto Princesa City, Palawan, kung saan nagmumula tayo sa Burgos Street Corner, Rizal Avenue. Itong kahabaan na to ng National Highway nila, main road. So it's Rizal Avenue. Tapos ang gawin natin, lalakarin natin mula dito, mula dyan, no, naglakad tayo papuntang SM. Yung SM ay hindi ko alam kung anong lugar o anong pangalan ng kalye ng kinatatayuan ng SM. Basta dito tayo, tapos Valencia Street, tapos yun, SM na. Dito pala tayo kumain kagabi ng Pham Chao Long, original Vietnamese dishes. Yan lang, bali lakad lang tayo dito, tapos turn on yung camera at ipakita ko sa inyo yung anong makikita natin along the way. And ito nga pala yung Palawan Head Office. Dito nagsisimula yung pinaka unang branch ng Palawan. Alam niyo ba nung una akong punta dito sa Palawan, Puerto Princesa, yan agad yung aking pinuntahan. Kasi that time, 2017-2018, ay hindi pa uso yung GCash. Kaya, uso na yung GCash, pero hindi pa uso. Ibig sabihin, existing na siya, pero hindi pa siya ganun karampanta. Kasi naging GCash member ako by 2017 pa rin. Oo. Pero wala pa akong ATM nun. Kaya, ganun pa rin. No? Kailangan ko pa rin mag-withdraw, cash out somewhere. So, ginawa ko 7-Eleven talaga lagi. So, malaking tulong sa akin ang 7-Eleven dahil sa kanila ay maiiwasan na natin yung napaka-arrogante na mga empleyado ng Cebuana Lowellier, RD Pawn Shop, tsaka ng Western Union. LBC okay lang, hindi ganun ka-arte ang LBC. Mag-claim kahit 100 lang. Oo, talagang 2x2 ID picture, yung valid ha. Tapos merong yung mga original dapat dala mo, pati yung photocopy. Hindi pwedeng photocopy lang, dapat original kasama. O di ba? Pera mo 'yon, i-withdraw mo 'yon. Tapos magbabayad ka pa. Nagbabayad na ngayon nagpadala sa iyo. Yung mag-claim, yung pag-claim mo na, mayroon ka pang babayaran. Mga pala, so along the way no, makikita ko natin papuntang along the way papuntang SM Puerto Princesa ay makikita natin diyan corner. Baragatan sa Palawan Festival 2025. Tapos ito naman yung kailangan parang park. Hindi ko alam kung anong pangalan sa park ko nila dyan. Basta ako yung nadaan dyan kagabi, tumambay saglit at naglakad papuntang sumakay pala ng jeep papuntang tricycle papuntang Rizal Avenue at kumain ako sa Nom Nom Comfort Food. Sarap. Sarap ng nila, Josie Nom Nom. Yun ang pinaka best seller nila. Kung sa waxes ng fast food chain ng Kingdom of Jesus Christ, no, or kila Pastor Apollo Kibuloy, paborito kong doon burger, yung Buljakan burger or Buljak burger. Dito naman sa Nom Nom Comfort Food, masarap din ang Josie burger nila. Bakit ko sinare sa inyo kasi sikat ngayon Nom Nom sa Facebook, no? Nakakatawa yung kailang mga reels and videos. So isa yan sa nagtulak sa akin, isa yan sa nagbigay ng motivation bakit ako pumunta ulit ng Puerto Princesa, or isa yan sa talagang target ko din, makain ang kailang mga pagkain, mga paninda. And yun na nga, so dito tayo dadaan sa may Valencia corner, Rizal Avenue, papunta tayo ng SM. It's my second day and nagstay sa Palawan. So pangalawang labas ko ngayon at as you can see, as you can observe, puro na takip siling gabi. Kasi nga kilala nyo ako, nocturnal. Hindi ako morning person. So hapon, tanghali nagising, tapos yun, trabaho. Pagkatapos magtrabaho, yan, labas. Hindi ba malinis, no? Ang Puerto Princesa, walang kalat. So ibig sabihin yan, well disciplined ang mga tagat, mga local. Tsaka meron silang budget pang bayad, maintenance. Meron pala dito Unitap, PCCC. So yun yung natin dito nakikita along the way. May mga ukay-ukay, marami sila dito. Tsaka merong Chinatown. Okay, Chinatown, tingnan nga natin. Okay.
Nice one. Ah, ito na yung public market. Okay. Ito pala yung palengke nila. Sige, pasya natin yan bukas o mamaya. Pero ngayon. So, madadaanan ko na natin. Dito lang yung pinaka-sentro downtown area ng Palawan, Puerto Princesa. So dito sa lugar nila sa Palawan, Puerto Princesa, hindi na ako magsisisi dito na hindi makakain ng ibang mga cuisine nila. Kasi pagkakalam ko talaga, ito sa akin to, kapag sinabing Puerto Princesa, matik yan, from Chowlong or Chowlong Restaurants. Diba? Public Market, Palawan Plaza, Palawan Pawn Shop Express. Siguro naman, dahil ito yung Palawan, tara, ano natin, punta natin konti ha, sama ko kayo ha, nang makita ninyo paano itsura. Silip lang naman, hindi talaga natin sa iba vlog ng buo kasi kakain tayo sa SM or hanap tayo pwede kainan doon, gutom. Oh, ganda ng view oh. May pa-background pa silang bundok. Ayan na, ito lang yung public market. At least nakita na natin na silip. Di mamaya na yan or bukas. Tapos sa vicinity ng public market nila may tayo makikita ang Chinatown Center. Maliit lang. Wala lang, trip nang natin talaga. Alam niyo naman, ang trip ng inyong abang linggod ay maglalagalag, no? Mag-i-explore sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. In particular sa mga highly urbanized city and metro city. So marami na tayong napuntahang highly urbanized city sa Pilipinas. Muntik na nating malibot lahat, no? So meron pang natitirang Lucena, Dagupan, Tugigaraw. Ano bang mga diyan? Ano bang mga highly urbanized city sa bandang Luzon? Maliban sa may Angeles City and Baguio City. So yun lang yung alam kong dalawa na highly urbanized city. So somewhere sa may northern part or mga Pangasinan yata or Tugigaraw, Cagayan Valley. Basta may area dyan, may isang syudad na highly urbanized city. Hindi nga lang sigurado kung ito ay Tugigaraw City or Dagupan City. Olongapo City, syempre napuntahan na natin yan, no? So northern part of Luzon, meron pala silang Angeles, Baguio, Olongapo, and yung isa na hindi ko matukoy kung Dagupan or Tugigaraw. So they have 4 highly urbanized city. And down south naman ng Luzon, meron silang Lucena City. Ito, Puerto Princesa, Palawan. Sa Cavite, wala pang highly urbanized city, pero meron silang component city. I think Dasmariñas tsaka Santa Rosa. And Calamba, di ako sure. Ayun na, SM. Tanong na natin. Okay, Jollibee. Ito yung nakita ko sa Google Maps na ang settings niya is dagat, tapos kalsada, tapos Jollibee. So parang siya, akala ko is overlooking talaga siya. Yun pala, may mga tindahan dito, may mga establishments. So hindi siya overlooking. Na may kita mo yung sea view. Ayun na, SM. Napuntahan ko na yan dati, 2018, 2017. Tapos bumili ako ng damit na nakalagay Palawan. Maganda yung nabili kong damit dati ng Palawan kasi may mapa. Oo, may mapping talaga siya na nakasulat. From Coron to Balabac. Linis talaga ng Palawan, no? Consistent, wala makita mga kalat. Talagang may tagawalis sila. So yung mga tricycle na dito ay hugis. Tawag nito, parang mga Ninja Turtle style. Galing. Ayos oh, no? Ganda. Kanya-kanyang isa rin to talaga mga tricycle, mga sakayan, mga jeep, tricycle, taxi, o kahit ng uri ng transportation system sa isang lugar. Isa yan sa nagbibigay ng identity. For example, Tagum City, kulay green. Sa
Digo City naman ay kulay yellow or basta yung ano yung hugis ang ano yung pedicab nila. Malawak na malapad, spacious sa loob. Tapos yung ano naman sa Santa Cruz ang pinakamalupit, parang ano, spaceship. Oo. Maliit lang. Basta iba rin yung Santa Cruz Davao del Sur. May kanya-kanyang ano yan pagkakakilanlan, di ba? Trademark. Sa Lapu-Lapu City naman, ang style naman ng tricycle nila doon ay mataas. Oo. Preparation yata yun sa baha. Hindi ko alam bakit ganoon. Tapos malaki, daming sakay. Eto, sakay dito parang isa, dalawa, 5, 6 lang, no? Pero doon sa Lapu-Lapu hanggang 9. Kasi meron sa 3, 2, tapos gitna 2. Basta ang daming sakay. Titibay ng mga tricycle sa Lapu-Lapu. Cebu, Mactan Island. Okay, anong kalye to dito? Intersection. Ayun, Mendoza. It's Mendoza Street. Kasi ito naman ay Malvar. Okay, Malvar Corner, Mendoza Street. Kasi ayun yung ano natin. So syempre, maganda pa dito, meron silang laging ano, stoplight. 'Di ba? So hindi lang pala sa ayun, hindi disiplinado si Kuya at tumawid siya hindi sa pedestrian. Ayun, kahit saan pala, sige larga. Stacking over. Kasi meron sila oh, yan oh. Oo. Galing. So ang setup ni ano nga Puerto Princesa ay may pagka Baguio style din sila. Kita paano magsisikap sila na ayusin ang sistema nila. Kasi ito na yung SM na hinanap natin. So located pala siya along hindi man siya literal na Malvar. Ito yung Mendoza. Hindi man siya literal na Mendoza Street kasi ang pag sinabing Mendoza Corner Malvar, ito na yun oh. Ito yung lote na yun. Na ito. Ito yung lote na to ang siyang Mendoza Malvar. So ito naman siya Malvar Street lang talaga siya, pero syempre mas maganda Malvar Corner Mendoza na lang, no? Malapit ganoon. Yan, lakad-lakad lang. Oh, galing, daming stoplight, no? So sana sa Davao City rin, no, yung stoplight natin sana consistent siyang gagana. May iba kasing mga lugar sa atin na mga intersections, tawiran, walang mga ano, walang mga tawag dito, stoplight sa mga crosswalks or crossing. So yun na siguro, maraming thank you sa mga nanonood and nakarating na rin tayo dito sa may SM Puerto Princesa. So that would be all. Thank you for watching. Next ating gagawin is i-vlog natin, no, review tour sa SM Puerto Princesa kung gano'n ito kaganda sa loob. Well, sa labas pa lang oh, maganda talaga siya, yung kanyang disenyo kakaiba din, no.